Anak, saan ba tayo pupunta ha? Tanong ni Leonor ang ina ni Julia na bulag. Magpapasa lang po ako ng resume sa factory, ma. Ani Julia habang nakatingala sa 10 palapag na gusali. 2 linggo na sila roon sa Valenzuela City pero wala pa siyang nahahanap na trabaho. Bumitiw sa kamay niya ang kanyang ina. Maya-maya ay narinig niya itong tumili kasabay ng busina ng motorsiklo. Mama! Tili niya nang makitang napaupo na sa sahig ang kanyang ina. Patakbo niya itong nilapitan. Okay lang ako anak, nagulat lang ako. Nang mapatayo ang kanyang ina ay hinarap niya ang lalaking lula ng motorsiklo. Nakasuot ito ng ternong itim na rider jacket, leather pants at itim ding helmet. Hoy, bulag ka ba? Nasa gilid na nga ng kasadang nanay ko, di ba? Singhal niya sa lalaki. Bumaba ng motorsiklo ang lalaki at nagtanggal ng helmet. Natigilan si Julia nang makita ang mukha nito. Gwapo ito, maputi, clean cut ang buhok, matangkad at matikas. Bakat din sa hapit nitong jacket ang maskuladong katawan. Your mother blocked the driveway, miss. Bumusina ako dahil hindi niya ako napansin. Anito sa malamig na tinig. Paano ko mapapansin ng nanay ko? Bulag siya. Kita mo na nga may tungkod siya, di ba? I didn't know she's blind. You should not let your mother walk alone near the highway. Ba't kami pa ang may kasalanan? Malawak naman ang driveway. Motor lang ang dala mo. Magkakasya ka kahit may nakaharang. Sana ikaw nang umiwas. Umigting ang panga ng lalaki at nalikuran siya. Sasakay na sana ulit ito sa motorsiklo ngunit hinila niya ito sa kanang braso. What do you want now, miss? Asik nito sabay waksi sa kanyang kamay. Mag-sorry ka sa nanay ko, lalaki. Seriously? It's not my fault. Why should I say sorry? Dumukot ito ng wallet mula sa bulsa ng pants nito at naglabas ng 1,000. Nagulat siya nang ilapat nito sa kanyang pisngi ang pera. Take this money and leave. Asik pa nito sabay bira ng talikod. Uminit lalo ang bumbunan niya at hindi nakapagpigil. Tinadyakan niya sa mga binti ang lalaki. Ouch! Daing nito at napaluhod. Hinarap niya ito at dinuro sa muka. Ganyan ba kayong nakakaangat sa buhay? Kapag nagkasala kayo, babayaran nyo lang para mapatahimik ang tao? Pwes, hindi ako ang madadala mo sa pera. Ang kailangan ko ay ang sorry mo sa nanay ko. Anak, tama na yan. Pigil naman ng kanyang ina na pilit siyang inaabot ng tungkod nito. Tumayo na ang lalaki at nanlisik ang mga mata sa kanya. How dare you hurt me? Don't you know who I am? Gigil nitong Saad. Namaywang naman siya at nakipagtitigan dito. Wala akong pake kung sino ka. Kahit hari ka pa ng kalawakan, tao ka rin na mabubulok balang araw. Magsasalita pa sana ang lalaki ngunit may humintong magarang kotse sa kanilang tabi at lumabas ang magandang ginang na nakasuot ng cream dress. Colin, enough! Pigil ng ginang sa lalaking kaaway ni Julia. Tumatak sa isip ng dalaga ang pangalan ng lalaki. Hinila ng ginang sa braso ang lalaki at kusa naman itong umalis dula ng motorsiklo. Pagkuwan ay nilapitan siya ng ginang. I apologize for my son's behavior. Pero ano bang nangyari, miss? Anang ginang. Kamuntik na po kasing masagasaan ng anak niyo ang nanay kong bulag. Nasa tabi lang naman siya ng kalsada. Turan niya. Kumalma rin ang kanyang galit. Nasa driveway kasi kayo ng building. Pero aaminin ko ang pagkakamali ng anak ko, iha. He should wait for your mother to walk aside. We own this building and this is the entrance to the parking lot. Nang mapagtanto na ang ginang na ito ang may-ari ng kumpanya kung saan sana siya mag-a-apply, ay nilamon din siya ng hiya. Sorry po ma'am, magpapasa po sana kasi ako ng resume sa kumpanya niyo bago kami umuwi ng nanay ko. Sinamahan ko kasi siya sa ospital at nagpa-check up, pero inisang lakad ko na pati ang paghahanap ng trabaho. It's okay, iha. Nilingon ng ginang ang nanay niya. Wait, is she your mother? Tanong nito pagkuwan, biglang nilapitan ng kanyang ina. Opo. Nabulag siya matapos mahulog sa hagdanan. She's Leonor, right? Opo, Leonor Alcantara ang pangalan ng nanay ko. I knew her. She's my high school classmate. Sino siya, anak? Tanong din ng kanyang ina. Leonor, ako to. Si Margaret de la Merced. Pakilala rin ng ginang. Hinawakan pa sa mga kamay ang kanyang ina. Margaret? Yung class president namin ng 4th year high school? Ani Leonor. Oo, ako nga. Ang palagi mong kasamang kumain sa kantin noong araw. Aba, ikaw nga yan, Margaret. Nagyakap na ang dalawang ginang.
Napangiti naman si Julia habang pinapanood ang mga ito. Sumama muna kayo sa akin sa office ko na makapag-usap tayo ng maayos. Maya-maya ay paanyaya ni Margaret. Sumama na sila rito papasok ng gusali. Kaagad silang lumulan ng elevator at pagdating sa 10th floor ay uminit na naman ang ulo ni Julia nang mamataan niya si Colin na papasok sa CEO's office. Dito rin pala pumunta ang lalaking yan. Usal niya habang nakasunod sa mga ginang. Julia, Colin is my son at siya ang newly appointed CEO ng kumpanyang to. Ani Margaret na nagpawindang kay Julia. Napangiwi siya. Kung magtatrabaho pala ako dito ay magiging boss ko pang mayabang na yun. Natawa ang ginang. Pagpasok nila ng president's office ay iginiya sila ni Margaret paupo sa couch malapit sa office table. Ano palang trabahong gusto mo, Julia? Maya-maya ay tanong ni Margaret. Nakaupo ito sa couch na kaharap nilang mag-ina. Factory worker po sana o kaya janitorial. Ano bang tinapos mo at ilang taon ka na? Nag-aral po ako ng 2 years hotel and restaurant services at 1 taon ako nagtrabaho sa restaurant sa La Union bilang kitchen staff. 27 na po ako. I see. 3 taon lang pala ang tanda sa'yo ni Colin. Mas nauna pala ako nagkaanak kaysa sa nanay mo. May 2 anak pa po sa ex-husband niya si Mama. Anak po niya ako sa labas at hindi ko nakilala ang tatay ko. Natigilan ang ginang. Tumitig sa tahimik niyang ina. Sa La Union na pala kayo nakatira. Pero bakit kayo narito sa Valenzuela ng mama mo? Kasi pinalayas na po kami ng stepfather ko sa bahay. Hiniwalayan na niya ang nanay ko. May lumang bahay rito ang tatay ni mama pero maliit lang. Kapatid niyang lalaki na nakatira. Kung magtatrabaho ka, sino makakasama ng nanay mo sa bahay? Naroon naman po ang asawa ng uncle ko. May tindahan siya. Saka din naman po alagain si mama. Kailangan lang niya ng gabay kapag lalabas ng bahay. Ah, okay. Pero may ibang trabaho akong offer sa'yo, Julia. Sige po, ano pong trabaho, ma'am? Excited niyang tanong. Be my son's personal maid. Bigla ring napalis ang kanyang ngiti. Maid po ni Colin? Yes, I'll pay you 40,000 monthly. Maglilinis ka ng bahay niya, magluluto, maglalaba, and anything Colin needs. Libre naman ang tirahan mo at food. Ilang sandali siyang natulala at hindi makapagdesisyon. Nang maisip ang perang kailangan nila para sa operasyon ng mata ng kanyang ina, nilunok na niya ang pride. Sige po, papayag ako. Pero once sinaktan ako ni Colin, magmumulta siya. Anya pagkuwan. Mahinang tumawa ang ginang. Don't worry, Colin won't harm you. Nakita ko rin kung gaano kakatapang na hinarap ang anak ko. No one dares to talk to him like you did. Once nagawa mo siyang maging dedicated sa trabaho, dadagdagan ko ang sahod mo at tutulong ako sa pagpapa-opera ng mga mata ng mama mo. You will sign an employment contract too. Kompleto ka rin sa benepisyo. Talaga po? Yes, Iha. You can start working anytime if ready ka na. Ready na po ako. Okay then. Give me your complete address and contact number. My driver will pick you up once you're prepared. Kumuha naman siya ng ballpen at papel mula sa kanyang backpack at sinulat ang kanyang address at contact number. Pagkuha na ibinigay niya yun sa ginang. Salamat po ulit, ma'am. Malaking tulong na po sa aming mag-ina ang trabahong binigay niyo. Pagbubutihan ko po ang trabaho. I trust you, Julia. Thank you po talaga. Aalis na po pala kami. Kailangan na kasing uminom ni mama ng gamot. Paalam niya. Sige, ipapahatid ko na kayo sa driver ko para hindi kayo mahirapan. Salamat po. Iginiya pa sila ni Margaret palabas ng opisina nito. Sinalubong naman sila ng driver nito. Lunes ng umaga ay sinundo ng driver ni Margaret si Julia. At pagdating sa 2 palapag na bahay ni Colin ay sinalubong sila ng ginang. You're finally here, Julia. Naihanda ko ng magiging kwarto mo. Ng ginang na may pananabik. Iginiya siya nito papasok sa malawak na salas ng bahay. Ang driver naman nito ang nagbitbit sa kanyang maleta. Wow, ang laki naman po ng bahay niyo, ma'am. Manghang-an niya habang nililibot ng tingin ang paligid. Actually, it's just Colin's house. Sa bahay na binili ko sa kabilang subdivision ako nakatira. Gusto na kasi ni Colin bumukod kaya binili niya tong bahay na to. Sino po pala ang kasama ni Colin dito? Siya lang, pero madalas ko naman siyang binibisita. Pinupupunta ko lang dito ang katulong ko para maglinis. Wala naman kasi nagtatagal na katulong ang anak ko. Nasaan po si Colin? Pagkuwan ay tanong niya. Tulog pa siya, pero alam niya na may bago siyang maid. Usually late na siyang nagigising.
Nakapagluto naman na ako ng breakfast niya kaya ang gagawin mo ngayon ay mag-explore muna sa bahay. Your room is on the left side of the kitchen. Let's go there. Sumunod siya sa ginang at pagdating sa kanyang silid ay namangha siya dahil malaki yon. May aircon, may sariling banyo. Nag-breakfast ka na ba, Julia? Maya-maya ay tanong ng ginang. Nagkape lang po ako kasi maagang dumating ang driver niyo. Nako, mag-almusal muna tayo. Muli silang lumabas at pagdating sa dining room ay namataan ni Julia si Colin na nakaupo lang sa harap ng lamesa na may nakahandang pagkain. Halatang bagong gising ito pero nakaligo na at nakabihis ng black suit. Bakit maraming food, Mom? Tanong ng binata sa ina. Kasi dito ako kakain at dumating na ang bagong maid mo. Tugon ng ginang. Nang mabalik sa kanila ang atensyon ng binata ay napabalikwas ito ng tayo. Why is that woman here, Mom? Gilalas nitong tanong. She's Julia, your new maid. My maid? That pathetic woman who kicked my legs? Watch your mouth, son. Julia hurt you because of your rudeness. She's my friend's daughter too, and I trust her. Pinukol ni Colin ng mariing titig si Julia. Hindi naman apektado ang dalaga sa pagpuprotesta ng lalaki. Sa halip ay nabuhay ang inis niya rito. I don't like her. I don't need a maid. Paggawa na asik ni Colin, muli itong umupo. Nilapitan na ito ni Margaret. Anak, you can't live here alone. You can't even manage your time and work schedule. You need someone to assist you from here, so you can't miss any appointments with the company. Madalas late ka nang kumakain at natutulog kasi wala nag-aasikaso sa'yo. I'm handling our international business transactions, so I can't always be on your side. Paliwanag ng ginang. But I don't want strangers around me, Mom. I'm okay being alone. Nasanay rin naman ako na palagi kang wala, kaya ano pang pinag-aalala mo? Please don't say that, Colin. I know you're still longing for my attention. But working away from you is my only way to give you a better future. Kung hindi ako nagpakaabala sa trabaho, hindi tayo makakarating sa sitwasyon natin ngayon. Hindi na umimik ang binata at sumubo ng pagkain. Pansin ni Julia ang lungkot at pait sa mga mata ni Colin, at bigla siyang na-curious sa kwento ng mag-ina. You should eat too, Julia. Sabayan mo na kami ni Colin. Maya-maya ayaya ng ginang. Salamat po. Anya, umupo na rin. Pagkatapos ng almusal ay umalis din si Margaret. Iniligpit ni Julia ang mga kubyertos at dinala sa kusina. Nagsisimula na siyang maghugas ng mga pinagkainan nila nang maramdaman niya ang presensya ni Colin. Magkano salary offer sa'yo ni Mommy, Julia? Tanong nito sa matigas na tinig. Nagpuna siya ng mga kamay at hinarap ang binata. 40,000. I'll give you 100,000. Just leave. Uminit bigla ang kanyang bumbunan. Hoy, hindi ako uhaw sa pera mo. Tinanggap ko ang trabaho hindi para sa'yo, kundi dahil sa mommy mo. May pinirmahan kaming kontrata at siya ang magpapasahod sa akin. Palatak niya, dinuro pa ang lalaki. Humakbang ito palapit sa kanya at hinuli ang kanyang hinduturo. Hinatak siya nito palapit dito, kaya naitukod niya ang mga kamay sa matigas nitong dibdib. Matangkad ito ng 2 dangkal sa kanya kaya siya nakatingala rito. How dare you talk to me like that, huh? I'm your boss. Umiikting ang pangang-asik nito. Marahas niya itong itinulak sa dibdib. Boss kita, alam ko yon. Pero wala akong ginagawang masama para tratuhin mo ko na parang kriminal. Nasaktan lang naman kita noon kasi wala kang respeto sa nanay ko. I didn't harm your mother. Bumusi na lang ako. Nagulat siya at napaupo sa sahig kaya akala mo sinadya ko mabunggo siya. Namaywang pa siya. Sige, palalagpasin ko ang kasalanan mo. Pero hindi mo ako pwedeng basta nalang palayasin, Colin. Magtatrabaho ako rito ayon sa kontratang pinirmahan ko. At huwag kang mag-alala. Hindi ko guguluhin ang buhay mo. Pagsisilbihan pa nga kita eh. I don't need your service. Tumalikod na ito. Alam mo, hindi solusyon ng pag-iwas sa ibang tao para makalaya ka sa kung anumang dahilan ng malamig mong pagkatao, Colin. Hindi sa lahat ng panahon ay makakaya mong mag-isa. Darating ang time na kakailanganin mo ng kasama at kausap. Pansin niya ang mariing pagkuyom ng palad ni Colin, pero wala itong inik at diretso pa ring naglakad. You can work here, but don't invade my personal life. Anito pagkuwan. Napabuga siya ng hangin at itinuloy na lamang ang ginagawa. Pagsabit ng gabi ay nagluto si Julia ng ginisang sari-saring gulay at pinaresan ng inihaw na pork chops. Nang marinig niya ang kotse ni Colin, ay naghain na siya ng pagkain sa dining table.
Welcome back, sir. Ready na ang dinner. Nakangiting bati niya sa binata nang makapasok ito ng salas. Nagtanggal ito ng sapatos at isinuot ang slipper na inihanda niya. Pagkawan ay dumiretso ito sa dining area. Sinundan niya ito at pinaghila ng silya. What is this? Tanong nito habang nakatitig sa bowl ng gulay. Ginisang kalabasa, okra, ampalaya, sitaw at saka talong. Parang pinakbet pero walang bagoong. Sabi kasi ng mami mo allergic ka sa bagoong. Nakangiting tugon niya. Kumuha ito ng isang inihaw na pork chop at yun ang unang kinain. Ipinilit niya rito ang gulay. Nagsalin pa siya sa plato nito. Tikman mo ang gulay. Masarap yan at masustansya. Perfect partner ng inihaw na karne. Anya. Tinikman naman nito ang gulay pero kalabasa at talong lamang ang kinain. I don't like this. Anito pagkawan. Inilipat ang ibang gulay sa platito kasama ng ibang kanin na nalagyan ng sarsa. Kainin mo yan, sayang. Ayoko nga. Asik na nito. Hindi pwedeng ayaw mo. Mahal ang gulay ngayon. Kahit bilyonaryo ka, wala kang karapatang magtapon ng pagkain. Marami ang walang makain tapos ikaw nagsasayang ng pagkain. Natitigilang tumitig sa kanya si Colin. Nakusot na ang noo sa inis. My mom never nags at me like that. Who do you think you are, woman? Anito sa matigas na tinig. Pwes, hindi ako ang nanay mo. Ayaw ko na may nasasayang na pagkain, lalo na kung ako ang nagluto. Sinayawan at kinantahan ko pa yung gulay na yan para sumarap tapos hindi mo kakainin. Magsasalita pa sana si Colin, ngunit sinubuan niya ito ng isang hiwa ng ampalaya gamit ang tinidor. Hindi ka matutulog hanggat hindi mo nauubos tong gulay. Isang bowl na maliit lang naman to. Anya, muling sinubuan ng gulay ang binata. Kinain naman nito ang gulay, pero maya-maya ay pinukbok nito ng kamao ang lamesa. Enough! Gigil nitong sigaw na nagpatahimik kay Julia. Pero hindi siya natinag at nakipagtitigan sa mabagsik na mga mata ni Colin. Pinapakain lang kita, bakit ka nagagalit? Matapang niyang saad, nakataas pa ang isang kilay. I'm not a child, Julia. I can't eat alone. Eh di kumain ka, magbabantay lang ako dito. At dapat walang matira ni isang gulay ha. Umatras siya at pinanood ang binata habang kumakain. Para itong bata na napilitang sumunod sa utos ng ina. Ginalaw rin nito ang gulay pero nahahalata niya ang pamumula ng mukha nito. Obvious na napipilitan lamang kainin ng ibang gulay. Napangiti siya nang maubos nito ang laman ng plato. Kaya mo naman palang kumain ng gulay eh. Ano, namatay ka ba? Anya habang nagsisimulang maglikpit ng mga kobyertos. Tumayo na si Colin at pinukol siya ng mariing tingin. Pasalamat ka, wala ako sa mood makipagtalo ngayon. Anito at lumisan. Pinaikot lang niya ang kanyang mga mata at nakangiting nagtrabaho. Kinabukasan ay maagang nagluto ng almusal si Julia dahil nagchat si Margaret at sinabing may board meeting at kailangan si Colin. Pero 8:00 na ay hindi pa lumalabas ng kwarto ang binata. Dumating na ang driver nito. Julia, tulog pa rin ba si Sir Colin? Tanong ni Mang Dino. Ay, wait lang po, gigisingin ko siya ulit. Anya at patakbong pumanhik ng hagdanan. Pagdating sa kwarto ni Colin ay kinatok niya ang pinto pero wala pa rin sagot mula sa loob. Nang malamang hindi nakalak ang pinto ay pumasok na siya. Namataan niyang nakadapa sa kama ang binata. Tulog. Natatakpan lang ng kumot ang katawan. Sir Colin, gising na. May board meeting ka. Anya habang niyuyugyug ang balikat ng binata. Umungo lang ito pero nagtalokbong ng kumot. Hindi siya tumigil at inalog na ang buong katawan nito. Hindi pa rin ito kumilos. Ayaw mong bumangon na, maghintay ka. Anya at nagmamadaling lumabas. Pumasok ng kusina si Julia at kumuha ng kasirola kasama ang takip. Pagkawan ay bumalik siya sa kwarto ni Colin at pinagsalpok ang kasirola at takip. Malapit mismo sa ulo ng binata. Napabalikwas ng upo si Colin. What the hell? Asik nito. Gising na kasi sir. 9:00 ang board meeting niyo at hindi ka pwedeng malate. 30 minutes na lang ang preparasyon mo. Traffic pa, kaya bangon na at maligo. Maya-maya ay napatili siya nang hilahin siya ni Colin sa braso. Nabitiwan niya ang kasirola at napahiga sa kama. Hindi siya kaagad nakapalag nang daganan siya ng binata. How dare you command me like you're the boss, ha? Gigil nitong saad habang gapos ang kanyang mga braso. Tulalang ibinaba ni Julia ang kanyang tingin sa matipunong dibdib ng binata. Saka lang niya napansin na tanging itim na boxer lang ang suot nito.
Napalunok siya ng laway at hindi makontrol ang paghuhurumentado ng kanyang puso. Nang mahimasmasan ay pinag-untog niya ang mga noon nila ni Colin. Oh! Daing nito, pinalaya rin siya. Dagli siyang bumangon at pinulot ang kasirola. Maligo ka na, naghihintay na sa labas si Mang Dino. Anya at tumakbo na palabas ng silid. At habang pabalik siya ng kusina dala ang kasirola, ay hindi maalis sa kanyang isip ang muka at katawan ni Colin. Huwag kang dirty-minded, Julia. Magtrabaho ka ng maayos. Sita niya sa sarili. Halos madurog naman ang bagang ni Colin sa inis habang siya'y naliligo sa ilalim ng shower ng banyo. How dare her? No one can treat me like this. I'm the law of this house, and she's just a maid. Why do I need to obey her? Nanggagalaiting palatak niya. Pagkatapos maligo ay mabilisan siyang nagsuot ng black suit. Naalala rin niya ang board meeting. Pagkatapos ay lumabas na rin siya ng silid. Naabutan niya sa sala si Julia, nagmamap ng sahig. Kumain ka muna, sir. Anito. No need, I'm late. Anya habang nagsusuot ng black shoes. Wait, ilalagay ko na lang sa lunchbox ang food mo. Tumakbo na ito patungong kusina. Hindi niya pinansin ng babae at lumabas ng bahay. Nakahanda na ang kotse at naghihintay si Mang Dino. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa backseat. Nagli siyang lumulan at inutusan ang driver na magmaneho. Palabas na sila ng gate nang humarang sa harapan nila si Julia. May bitbit na itim na lunch bag. What does she want? Tanong niya sa driver. Baka may ibibigay, sir. Ani Dino. Binuksan na ang bintana sa tabi nito. Lumapit naman si Julia at ibinigay sa Ginoo ang lunch bag. Ipinasok pa nito ang ulo sa bintana para lamang kausapin si Colin. Nariyan ang breakfast mo. Kumain ka, sir, ah? At huwag mo sasayangin ng pagkain. Anito. Hindi siya umimik at kinuha ang inaabot ni Mang Dino na lunch bag. Umatras din ang dalaga nang muling magmaniobra ng sasakyan ang driver. Nang makarating sila sa highway ay binuksan niya ang lunch bag. May 2 patong ng food dispenser sa loob, puno ng pagkain. Kakaiba ang energy ni Julia, sir, ano? Pero mas masipag siya kumpara sa mga naunang maids mo. Hindi lang siya nagtatrabaho para magpakit sa inyo. Palagay rin niya akong binibigyan ng almusal. Ani Mang Dino. Isinara niya ang lunch bag at sinipat ang driver buhat sa rearview mirror. But she's annoying. Komento niya. Pero maya-maya rin ay may napagtanto siya. Sa lahat ng naging maids niya, si Julia lamang ang hindi sumusuko. Ang iba kasi ay hindi na siya pinipilit kung ayaw niya sa isang bagay. Pero kahit maingay at makulit si Julia, nakikita ko ang care niya sa'yo bilang amo, sir. Patuloy ng Ginoo. I don't know her yet, and I won't trust her. Pero anak siya ng kaibigan ng mami mo. Kwento niya nabulag ang nanay niya dahil sa pagprotekta sa kanya nung sinasaktan siya ng stepfather niya. Hindi pala madaling pinagdaanan niya. Natigilan siya nang ma-realize na halos pareho sila ng kwento ni Julia, pero magkaiba sila ng outcome. Habang si Julia ay lumaking puno ng energy at pag-asa, siya naman ay nakulong sa trauma ng kanyang childhood. Just drive, please. Utos niya sa Ginoo para manahimik ito. Nagugulo kasi ang kanyang isip. Nag-focus na sa pagmamaneho ang driver. Dahil sa kaliwat ka ng business appointment kasama ang kanyang ina ay gabi na nakaalis ng opisina si Colin. How's Julia's performance, Colin? Tanong ng kanyang ina habang lulan sila ng elevator. Nag-turn over kasi ito ng ibang files dahil tuluyan na nitong ipagkakatiwala sa kanya ang trabaho ng CEO. She's doing her job beyond my expectations, but she's disgusting. Tugon niya sa malamig na tinig. Mahinang tumawa ang ginang. As long as she didn't do anything bad, trust her. Hindi ko naman siya basta pagkakatiwalaan kung may nakita akong mali sa kanya. But she's ruining my peace, Mom. Kanina ginising niya ako ng maingay na kaserola. What? Did she really do that? Yes, and she forced me to eat those vegetables I hate. You never did those things to me. Napahagalpak ng tawa ang ginang. Banayad nitong pinisil ang kanyang kanang balikat. Anak, don't be upset. Julie is just doing her best to serve you well. Alam mo namang may board meeting tayo, hindi ka nagising ng maaga. Mabuting nga nariyan si Julia at pinilit ka magising. Kung malilate ka kasi sa meeting, mababawasan ng tiwala sa iyo ng board members. They will think you're still incapable of the CEO position. They just see you as a spoiled brat who loves spending his time alone, traveling and exploring the world. Naintindihan ko, Mom. I'm just adjusting to my new environment.
And exposing myself to other people suffocates me. Kaya nga gusto ko masanay ka sa pakikipagkapwa-tao. And having Julia in your private life will help you boost your social energy. Hindi na siya umimik nang bumukas ang elevator. Sabay na sila ng ina na lumabas at naghiwalay lang sa parking lot. 9:00 na ng gabi nakarating ng bahay si Colin dahil sa traffic. At pagpasok niya ng salas ay halakak ni Julia ang una niyang narinig. What is that noise? May iritasyon niyang tanong. Nang makita siya ay bumalikwas ng tayo ang dalaga mula sa couch. Dagli siya nitong nilapitan at inilapit sa kanya mga paa ang slippers niya. Late ka na atang nakauwi, sir. Marami bang trabaho sa opisina niyo? O sisa nito? You don't have the right to ask me that. Suplado niyang tugon. Naghubad na ng sapatos. Sungit nito? Sure ako napagod ka. Pero kumain ka na ba? Nagluto ako ng lunch pero malamig na. Pwede ko namang ipainit yun kung kakain ka. Kumain na ako. Nilagpasan niya ang babae at pumanhik siya ng hagdanan. Kumain siya sa opisina pero konti lang dahil wala siyang gana. Pagpasok sa kanyang kwarto ay mabilisan siyang naligo sa banyo roon. At habang nagbibihis ay biglang humilab ang kanyang sikmura. Sir, kung nagugutom ka, nasa ref ang ulam. Iinit mo na lang ha. Matutulog na ako. Pasigaw na ani Julia mula sa labas ng kanyang silid. Hindi siya sumagot at humiga sa kama. Ngunit paglipas ng 1 oras ay muling humilab ang kanyang sikmura. Bumangon na siya at lumabas ng kwarto. Tulog na siguro ang babaeng yun. Pero bakit pinatay niya lahat ng ilaw rito? Sobrang dilim tuloy. Bulong niya habang kinakapa ang switch ng ilaw sa pasilyo. Nang mabuksan ang ilaw ay bumaba na siya at dumiretso sa kusina. Todo ingat siya sa kanyang kilos, ngunit nang buksan niya ang ref ay may nalaglag na bote mula sa loob. What's this? Tanong niya sa kawalan at pinulot ang maliit na garapon. Maya-maya ay may matalim na bagay na tumutok sa kanyang sentido. Huwag kang papalag kung ayaw mong butasin ko ng kutsilyo yung sentido mo. Banta sa kanya na babae. Si Julia pala. Are you insane? Asik niya sabay waksi sa kamay nitong may hawak sa kutsilyo. Sir Colin? Manghang sambit nito. Ibinaba rin ang hawak na kutsilyo. Yes, it's me. Sorry sir, akala ko magnanakaw. Nakaidlip na kasi ako at biglang may narinig akong ingay kaya bigla ako napatakbo rito. Sandali siyang natigilan nang mapansin niya ang suot ni Julia. Tanging manipis na malaking t-shirt na puti ang suot nito. Wala pang bra kaya bakat ang malusog nitong dibdib. Iniwasan niya ito ng tingin. Go back to sleep. I can manage my food. Anya, pero biglang uminit ang pakiramdam niya sa kanyang muka. Tila nanuyot din ang kanyang lalamunan kaya panay ang lunok niya ng laway. Sige, initin mo na lang ang ulam dyan sa ref. Anito, umatras na. Wait, what is this? Anya, pinakita rito ang maliit na garapon na tila putik ang laman. Peanut butter yan na hinaluan ko ng chocolate. Palaman ko yan sa pandesal. You made this? Oo, at ginamit ko ang panggiling ng kape. Sige na, matulog ka na. Pagkuha na utos niya rito. Okay, kumain ka lang at huwag kang maingay ha. Mabilis kasi ako magising kahit konting ingay lang sa paligid. Bakit ba mas maalam ka pa sa akin? Ako ang boss dito, di ba? Mag-iingay ako kung gusto ko. Aba, kahit katulong lang ako, sir. Gusto ko rin ng payapang gabi at maayos na tulog, no? Respect ba? Respect. Fine, umalis ka na nga. Nang makaalis si Julia ay inilabas na niya ang babasaging bowl na may takip mula sa ref. Tuna na may white sauce ang laman niyon. May mga gulay rin yung kasama. Pinainit niya yon sa microwave. She cooked this? Hindi makapaniwalang untag ni Colin nang makita ang ulam. Lasang pang restaurant kasi yun. Tinikman din niya ang peanut and chocolate spread na ginawa nito. Nagustuhan niya yon. Ang ending ay inabot siya ng hating gabi kakakain. 1 linggo pa ang lumipas. Nagtataka si Julia kung bakit palaging ubos ang niluluto niyang ulam. Konti lang naman ang kinakain niya at minsan lang kumakain doon ng driver. Mang Dino, kumain ka ba kaninang umaga? Tanong niya sa Ginoo. Nilapitan niya ito sa garahe. Kararating lang nito kasama si Colin na kaagad pumasok ng kwarto. Hindi, bakit? Kasi naubos ang niluto kong tortang talong at fried rice. Pati yung tirang tuna kagabi na ginawa kong pastil. Baka inubos ni Sir Colin. Ha? Saglit ko lang siya nakitang kumain. Umalis ka agad. Hindi mo ba siya pinabaonan ng pagkain? Hindi. Pero may dala siyang lunch bag kanina pag alis namin.
Nawindang siya nang maisip na baka dinala ni Colin ang tirang almusal sa opisina nito. Binuksan din ng Ginoo ang backseat ng kotse at nakuha nito ang lunch bag. Nagbaon nga ng pagkain sa boss kanina, kaya pala hindi siya nagpabili ng ulam sa akin. Ani Mang Dino. Namangha siya at biglang kinilig. Ibig kasing sabihin ay nagustuhan ni Colin ang mga luto niya. Nakangiting bumalik siya sa kusina at itinuloy ang pagluluto ng hapunan. Nagsasalin siya ng soup sa bowl nang biglang sumulpot si Colin sa kanyang tabi. Ay, sabang mo basa! Tili niya dahil sa pagkagulat. Kailan pa naging dry ang soup, Julia? May sarkasmong tanong ni Colin pero seryoso. Bigla rin siyang natawa. Bakit ka ba nagugulat? Para kang kabuti na bigla nilang sumusulpot kung saan. At speaking of kabuti, tigman mo tong mushroom soup ko. Anya, inihain na ang bowl ng soup sa dining table. Naroon na rin ang ibang pagkain na niluto niya. Where did you get that mushroom? Tanong nito habang nakasunod sa kanya. Sa supermarket, maganda tong soup sa mga palaging puyat katulad mo. Paano mo nalamang palagi akong puyat? Minsan kasi nagigising ako ng 3:00 ng madaling araw at may naririnig akong kaliskos mula sa second floor. Dahil sa curiosity ko, umaakyat ako at tinanap ang ingay. Sa kwarto mo pala. Dinig ko ang daing mo. Minsan tuloy naisip ko baka nagtatransform ka tuwing madaling araw kasi 3 beses na kitang narinig na dumadaing eh. Nagtatransform ng ano? Aba malay ko, baka isa ka vampira o kaya werewolf. Anya sabay tawa. Kakapanood mo yan ng short drama sa cellphone. Umupo na sa harap ng lamesa ang binata. Inamoy kaagad ang soup. Pero bakit ka nga ba inaabot ng madaling araw na gising at parang may iniindang sakit, Colin? Usisa niya habang nagsasalin ng tubig sa baso. It's none of your business. Suplado nitong tugon. Ako ang kasama mo sa bahay kaya dapat aware ako sa nangyayari sa'yo. Baka mamaya niyan, naninigas ka na pala sa loob ng kwarto mo. Kasalanan ko pa. Sabi kasi ng mami mo simula bata ka ay palagi ka nang binabangungot. Na-diagnose ka raw ng anxiety at depression. Hirap ka raw matulog. At dahil palaging kulang ang tulog mo, wala kang ganang kumain. Pero pansin ko nito mga nagdaang araw ay lumakas kang kumain. Lumalaki rin ang katawan mo. Talagang hindi ka makabehave, ano? Inalam mo pa kay mami kung anong meron sa akin. Iniiwasan na nga kitang makausap. Ang dami mo pa rin nalalaman. Ipinanganak ka bang chismosa, Julia? Magsasalita sana siya ngunit biglang naudlot ang kanyang sasabihin dahil sa hiya. Hindi ako chismosa, no? Then stop asking about my personal life. Just do your job as my maid and stop sneaking outside my bedroom. Understood? Pilit siyang umiti at nagsalin na lamang ng pagkain sa kanyang plato. Doon ako kakain sa salas. Enjoy your meal, boss. Paalam niya. Pagdating sa salas ay padabog siyang lumuklok sa couch. Binuksan niya ang telebisyon at nanood ng balita. Pinaglihi ata sa sama ng loob ang lalaking yun. Walang pagkakataon nakaharap ko siya na hindi galit eh. Palatak niya habang isa-isang sinusubo ang sitaw mula sa ginisang gulay. Maya-maya ay namataan niya si Colin na palapit sa kanya. Dala ang plato nito ng pagkain at bowl ng soup. Umisod ka, Julia. Padaskol nitong utos sa kanya. Umisod naman siya at kinuha ang kanyang plato mula sa mesita. Bakit namipat ka rito, sir? I heard the news about the food industry. I need an update about the sudden price increase for the processed foods. Oo nga. Okay lang sana yun kung babaan nila ang presyo ng mga fresh na pagkain para hindi nakakapit sa processed food ng mga tao. Aren't you a fan of processed foods? Tanong nito na ikinagulat niya. First time kasing nagtanong ng ganoon si Colin sa kanya na tila gustong magbukas ng paksa. Oo, hindi sa against ako sa kumpanya niyo pero kasi hindi talaga maganda sa katawan ng pagkain na proseso at may mga preservative. I can't blame you for saying that, but our population is getting high. Not all people can access fresh food. And even if they can, it's too pricey. Masyado na ring demanding ang trabaho ng karamihan ngayon, kaya madalas wala nang oras magluto. Kumakapit na lang sa processed food na mabilis ihanda. Mas mura pa. As an industrial engineer, I'm always looking for what people needs in a particular way. Oo, hindi maganda sa katawan ng processed food. Pero hindi naman yun ginawa para gawing regular food ng tao. It means for emergency and survival food only. Sa dami rin ng mga tao, kinukulang ang fresh goods, like meat. Kaya may mga kumpanya na tinuturukan ng chemical ang livestock para mabilis lumaki. At para maibenta kagad sa merkado. It's not that we want to poison people, but to sustain people's need to live.
And it's not the production company's fault if they abuse or overconsume the food. We didn't ask people to eat processed food for every meal. It's their choice. Mahabang paliwanag nito. Natitigilan si Julia habang nakikinig kay Colin. Mas nakafocus siya sa pagsasalita nito at hindi sa pinopoint out nito. Hindi kasi niya inaasahan na kakausapin siya nito ng ganoon. Kung sabagay, may point ka naman. Pero maiba ako. Industrial engineer ka pala, sir? Yes, but I also studied business management abroad. I spent 10 years studying to help my mother's business. Sabi ng mami mo, ilang taon ka na sa US at tumanggi kang mamahala sa negosyo nyo. Hindi sa ayaw ko mag-manage ng business namin dito sa Pilipinas. Ayaw ko lang talaga umuwi rito noon kasi nakatagpo ako ng peace of mind sa US. Halos 2 dekada kaming tumira sa US at doon kami nagkaroon ng mas magandang buhay ni Mommy. She just returned here to build the local company branch. Naroon ba ang daddy mo sa US? Hindi sumagot si Colin at sumubo ng pagkain. Nilubos ni Julia ang pagkakataon na nagiging open sa kanya si Colin. Naisip niya na kung magkukwento siya rito tungkol sa buhay niya, ay maiinganyo rin itong magkwento. Sa totoo lang, maituturing kong swerte itong pagtatrabaho ko sa iyo, Colin. Kasi sa dami ng dago na pinagdaanan naming mag-ina, ngayon lang lumuwag ang sitwasyon namin. Dito walang umaalipusta sa amin, walang nananakit. Anya matapos tunukin ang huling sinubo niyang pagkain. Why? How was your life before? Usisa nito pero tuloy ang pagkain. Bumuntong hininga siya. Pinalayas kami ng stepfather ko matapos malamang iba ang tatay ko. Pero bago yun, mabigat na talaga ang loob niya sa akin. May nagsabi kasi sa kanya na hindi raw niya ako kamuka at maging ang mga kapatid ko. Late ko na nalaman na iba ang tatay ko kasi inamin ni mama. Pero nung nabunyagan totoo, sinaktan ako ng stepfather ko at gusto niya akong palayasin. Pero pinaglaban ako ni mama kaya pati siya nasaktan. Nabulag pa matapos siyang mahulog sa hagdan. Dahil ayaw akong itaboy ni mama, pati siya ay pinalayas ng stepfather ko. Wala kaming choice kundi bumalik dito sa Valenzuela, sa lugar ni na mama. Mahabang kwento niya. And where's your biological father? Hindi ko siya kilala at ayaw sabihin ni mama. Pero inusig ko siya kasi sabi niya hahanapin niya ang totoong tatay ko. Kumusta naman sa'yo mga kapatid mo sa ina? Matabang siyang umiti. Kahit noong hindi pa nila alam na ibang tatay ko, hindi na maganda ang trato nila sa akin. Palagi nilang sinasabi na ampun lang ako kasi iba ang mukha ko. Ginawa nila akong katulong sa bahay. At minsan hindi ko pa natitikman ng luto ko kasi inuubos nila. I don't understand why people like you need to carry the curse of parents' mistake. You didn't ask to be born like that. Tama ka. Noon ay sinisi ko rin si mama kung bakit nagpabuntis siya sa ibang lalaki habang kasal siya. Pero nung nalaman kong dahilan niya, nawala ang sama ng loob ko. Hindi naman ginusto ni mama na mabuntis ng ibang lalaki. Sobrang sama ng loob niya noong nalamang may babae ang asawa niya. Narito siya noon sa Maynila at may inaasikasong papeles. At dahil sa sama ng loob, nalasing siya sa bar. Nakita ulit sila ng high school classmate niyang lalaki at may nangyari sa kanila. Yan daw ang tatay ko. Your mother's rebellion led to the worst mistake. But who wants to blame her? Her husband betrayed her first, and she just lost control of her emotions. Ganun na nga. Pero mali pa rin kasi kasal siya. Naghari ang katahimikan nang biglang nawalan ng ilaw. Hindi napigil ni Julia ang pagdili. Ano ba yan? Bakit ngayon pa nawalan ng ilaw? Maktul niya habang kinakapa ang kanyang cellphone sa sofa. Napakistot siya nang may makapa siyang kakaiba. Gumagalaw. Julia, ang kamay ko. Asik ni Colin sabay waksi sa kanyang kamay. Ay sorry, ano ba yung nakapa ko? Napatayo na siya. You're touching a thing you shouldn't touch. Bigla siyang kinilabutan nang mapagtanto kung ano ang nahawakan niya sa katawan ni Colin. Humakbang siya palapit dito dahil naalala niya na sa tabi nito niya inilipag ang kanyang cellphone. Ngunit bigla siyang natisod sa paa nito kaya nag-dive siya rito. What the hell are you doing, Julia? Singhal ni Colin pero dahil sa pagpiksi nito ay na-stuck siya sa kandungan nito. Dahil madilim, hindi nila mahulaan ang kilos ng bawat isa. Hanggang sa maramdaman ni Julia ang mainit at malalambot na mga labi ni Colin na sumadsad sa kanyang bibig. Sorry, kukunin ko lang sana ang phone ko para may ilaw tayo. Hindi ko kasi na-charge ng solar emergency light kanina. Natatarantang Anya at marahang umiwas sa binata. Pero hindi na humupa ang sikdo ng kanyang puso.
Your phone is here. Nito, pinailaw na ang kanyang cellphone na hawak nito. Kinuha naman niya yun at binuksan ng flashlight. Pero maya-maya rin ay bumalik na ang kuryente. Lintik talagang kuryente to. Palatak ni Julia. Tumayo na si Colin at dinala sa dining room ang pagkain nito. Umupo naman ulit si Julia at kumain. Hala, nahalikan ko si Colin. Kinikilig niyang tili. Maya-maya rin ay napalis ang kanyang ngiti nang may mapagtanto. Sandali, ano to? Bakit ako kinikilig kay Colin? Gusto ko na ba siya? Tanong niya sa sarili. Lunes ng umaga ay excited si Julia na nagtungo sa kumpanya ni Colin dala ang pinaluto nitong lunch. Pagdating sa opisina ng CEO ay napatitig siya sa babaeng kausap nito. Nakatayo ang mga ito. See you on our company's anniversary party, Colin. Sabi ng babae, sinaglitan pa ng halik sa pisngi ang binata. Wala namang imik si Colin. Sa halip ay napako ang titig nito sa kanya. Iniwasan niya ito ng tingin. Umatras na nga siya pero nasagi pa rin siya ng babae sa braso. Ano ba? Bakit nakaharang ka sa daan? Asik ng babae sa kanya. Hindi po ako nakaharang. Ikaw tong hindi nakatingin sa daan kasi lumilingon ka pa kung saan-saan. Buwelta niya na nagpainit sa ulo ng babae. And who the hell are you? A delivery girl who can't wait outside the CEO's office? Sinuyod pa siya nito ng tingin. Nakasuot lang kasi siya ng itim na denim pants at maluwag na yellow-green shirt with collar. Magsasalita na sana siya, ngunit lumapit si Colin at hinila siya sa kanang braso. Stop arguing with someone else, Julia. I'm hungry. Where's my food? Nandito na ang food mo. Anya, inangat pa ang hawak niyang malaking lunch bag na itim. Wait, pigil sa kanila ng babae. Nag-order ka ng food, Colin? I brought you food. I left it on your table. Anang babae. I didn't ask you to do that, Carmen. I'm strict with my diet, and I only eat the food prepared at home. My maid knows my daily meals, and I only eat what she cooks. So, she's your maid? Of course. Who could she be? Don't worry. Next time I'll cook your food at home. Sabi ng babae at tuluyan ng umalis. Nang tumahimik ay marahas na binawi ni Julia ang kanyang braso na hawak ni Colin. Narito na ang food mo. Kumain ka na't ako'y aalis na. Anya't inilapag sa mesita ang lunch bag. Aalis na sana siya, ngunit hinarang siya ni Colin. Did I tell you you can leave now? Ano pa bang gagawin ko rito? Pagkain lang naman ang kailangan mo sa akin eh. Hanggang 2:00 lang ng hapon ng duty ko mamaya. At sabi mo paubos na ang stock ng pagkain sa bahay. Kailangan mo mag-grocery. Oo, pero magpapasama na lang ako kay Mang Dino mamaya sa palengke. Half day lang ang duty ngayon ng driver. Ako ang makakasama mo. Ano? Sa wet market ako bumibili ng mga gulay at ibang karne. Crowded doon. Still, I'll go with you. 12:00 pa lang. Maghihintay pa ako ng 2 oras dito, ganon? Nilapitan na nito ang lunch bag at binuksan. Yes, you should eat too. Marami tong dala mong food. Nito. Busog pa ako. Tirahan mo na lang ako ng food. Lumuklok siya sa couch at dumukot ng cellphone sa bulsa ng kanyang pants. Ano naman tong soup na niluto mo, Julia? Maya-maya ay tanong ni Colin. Nakaupo na ito sa harap ng parehabang lamesa at kaharap ang binuksan nitong pagkain. Sinigang na ulo ng salmon yan, niligyan ko ng lemon. Tura niya habang nagbabasa ng chat ni Margaret. How did you learn to cook, by the way? Nabaling ang atensyon niya sa binata. Sa tagal kasi na kumakain ito ng luto niya, ay ngayon lang ito nagtanong kung paano siya natutong magluto. Dahil ginawa akong katulong ng half-siblings ko, napilitan ako mag-aral magluto. Nakapagtrabaho rin ako sa restaurant at sa kusina ako nakatoka kaya natuto ako magluto. Your cooking skills are good. I rarely eat native vegetables, but since you forced me to eat pinakbet without fish sauce, my taste buds quickly adjusted. I love your breakfast combo too. Simple yet tasty and perfectly matched, especially with mushroom soup. Natigilan si Julia at tulalang natitigan si Colin na nagsisimulang kumain. Dahil sa papuri nito ay biglang naghurumentado ang kanyang puso. Salamat. Nautal pa niyang saad. And you're right. Having vegetable soup boost my appetite. At pansin ko, mas mentally stable ako since madalas kong magluto ng isda like salmon and tuna. Dagdag ni Colin. Kasi sabi ni Mama, magandang omega fatty acid mula sa isda para sa mas magandang function ng utak at puso. Dati kasing nurse si Mama.
Kaya pala ang taas palagi ng energy mo dahil sa healthy mong kinakain. But I don't think your food gives you the strength to become talkative. Tumabang ang kanyang ngiti sabay irap sa binata. At least hindi ako katulad mo na napapanisan ng laway dahil bihira magsalita. Hindi kaya maganda sa tao ang palaging tahimik. Tumayo siya nang mapansin ang pulang paper bag na itinabi ni Colin sa lamesa malapit sa bintana. Nilapitan niya yon at binuksan. Pagkain din dito ah. Ito ba yung dala ng babae kanina? Bigay ni Carmen pero binili niya sa restaurant. Bakit ayaw mo kainin? Ibibigay ko yun sa wardrobe mamaya. Carmen forgot I don't eat restaurant food anymore. Bakit? Since you cook for me, I only crave your food. I don't know why. Sa tuwing may ibang pagkain nakahain sa harapan ko, nawawalan ako ng gana. Hinahanap ko ang luto mo. Natigilan na naman siya dahil tila luluwa na mula sa kanyang ribcage ang puso niya. Hindi ata aware si Colin na pinupukaw nito ang puso niya dahil sa simpleng compliment. In love ko na ata sa pagkain niluluto ko, sir. Amuse niyang saad, madistract lamang ang sarili. Please don't make fun of me, Julia. I don't understand myself either. Maybe my feelings aren't just about your food. Honestly, you're driving me crazy. Nawindang siya. Nag-assume tuloy siya na maaaring nahuhulog na ang loob sa kanya ni Colin at hindi lang nito nare-realize pa. Nagagayuma ka lang ata ng pagkain, sir. O baka naman gutom lang yan. Ubusin mo muna ang pagkain mo. Pero sayang tong dessert ni Carmen, mukhang masarap. Anya, inilabas mula sa bag ang maliit na transparent box ng custard cake. Kainin mo kung gusto mo. Ani Colin. Salamat. Pero sino pala si Carmen? Hindi natin ping-usisa niya. Anak siya ng kaibigan ni Mommy. Naging kapitbahay rin namin sila sa US. Ang ganda niya no? Bagay kayo. Anya pero may pait sa tinig. Walang imik si Colin at tuloy lamang sa pagkain. Nang makuha ang dessert ay lumukulok ulit sa couch si Julia. Kinain niya ang mini custard cake. Wow! May best doctor nang nahanap si Ma'am Margaret para kay Mama. Nasasabik niyang usal nang mabasa ang reply ni Margaret. Did my mom promise you to help on your mother's condition, Julia? Maya-maya ay tanong ni Colin. Oo, pero uutangin ko sa kanya magagastos sa operasyon ni Mama. So you agreed to be my maid because of my mother's promise? Ganun na nga, pero kailangan ko talaga ng trabaho kaya kahit walang offer na iba ang mami mo, magtatrabaho pa rin ako sa'yo. Hanggang kailan ka naman magtatrabaho sa akin? 2 years ang kontrata, pero sabi ng mami mo, pwede akong mag-renew kung gusto mo rin. Nilingon niya si Colin nang marinig niya itong umingos. Nawindang siya nang masilayan ang pilyong ngiti nito, na never niyang nakita kahit nga pilit ng ngiti. It's the first time my mom has offered an employment contract to a maid. It means she's sure you will last and can serve me well. Ano bang pinakita mo kay mami at nagtiwala siya sa'yo, Julia? May sarkasmong saad nito. Hindi ko alam. Siguro pansin ng mami mo na hindi ako kasing hina ng mga naunang maid mo. Mas malala ang dinaanan kong hirap sa pamilya ko. Kaya ang experience ko sa'yo ay basic lang. Pero naiinis ka dahil hirap akong gisingin at mapili sa pagkain. Normal lang ang inis, pero katagalan, nag-e-enjoy ako sa pagpilit sa'yo sa mga bagay na ayaw mo. At pansin ko rin na sumusunod ka na sa akin. Hindi mo na ako hinihintay na gisingin pa kita. I didn't mean to obey you, woman. I just need to be dedicated to our company to win the investors' trust. Asus, in denial ka pa? I'm not denying. Di not. Maya-maya ay may dumating na bisita kaya naudlot ang kaunting argumento nila. Still busy, bro? Tanong ng lalaking nakasuit. Gwapo ito at obvious na kaedad ni Colin. I'm eating, Theo. Tugon ni Colin sa malamig na tinig. Nabaling kay Julia ang atensyon ng lalaki. And who's this pretty woman? Hindi umimik si Colin kaya siya na ang sumagot. Ako po si Julia, maid ni Colin. Naghatid lang po ako ng lunch niya. Nakangiti niyang tugon. Oh, you're the maid. Ngumisi si Theo na para bang nabanggit na siya rito ni Colin. Pagkuwan ay nilapitan nito ang CEO. Nag-usap ang dalawa pero mahina lang ang mga boses. Pumanting ang tenga ni Julia nang marinig niya ang kanyang pangalan mula sa paksa ng dalawang lalaki. Ang cute ng maid mo, Colin. How could you resist her staying in your house? Dinig niyang saad ni Theo. Her beauty is just ordinary. Nothing special. Ani Colin. If she's not special to you, can I court her? I like her beauty.
And you said she's good at cooking. She's the woman I want, bro. Don't dare, Teo. Julia is not the woman you should mess with, so back off. Oh, since when did you become a possessive boss, huh? Last time I heard, you kicked out multiple maids before they reached 1 week working with you. Shut up. Iwan mo na rito ang mga papeles na pipirmahan ko't umalis ka na. Fine, I'll go. Iniwan na ni Teo ang dala nitong folder ng papeles sa lamesa at lumisan. Sinundan naman ni Julia ng tingin si Teo na paalis. Ang harsh mo naman sa kaibigan mo, Colin. Bakit inaboy mo na siya? Anya nang maibalik ang kanyang atensyon sa binata. Did you hear our conversation? Manghang untag nito. Oo, at akong pinag-uusapan niyo. Anong tenga meron ka't ang talas ng pandinig mo, ha? Hello, ang lapit niyo kaya sa akin at ang lalaki ng mga boses niyo kaya naririnig ko. At bakit niyo ako pinag-uusapan? May balak ka bang ibenta ako sa kaibigan mo? I'm just defending you from Theo. He's interested in you, and I won't allow him to flirt with you. He's a playboy. At sino naman ako para protektahan mo, ha? Hindi nakaimik si Colin, pero halatang may gusto itong sabihin. Hindi lang nito kayang ilabas. I'm done eating. Marami pang tirang pagkain. Kainin mo to, Julia. Pagkuha na isabi nito, iniligpit na ang pinagkainan. Mamaya na ako kakain. Itatabi ko muna ang food at iidlip muna ako rito sa couch. Anya't humiga sa couch. Nakatulog sa couch si Julia at nang magising siya'y 3:00 na ng hapon. Napaupo siya bigla nang mapansin si Colin na nakaupo sa kanyang paanan. Nakapikit. Colin, bakit hindi mo ako ginising? Balis ang tanong niya. Nagmulat din ng mga mata ang binata. Malalim ang tulog mo kaya hindi na kita ginising. Pero mamamalengke pa tayo. Alis na tayo kasi matindi na ang traffic mamaya. Tumayo na siya at pumasok sa CR. Naghilamo siya ng mukha at inayos ang gabalikat niyang buhok. Paglabas niya ng banyo ay napakislot siya nang maaktuhan si Colin na nagtatanggal ng polo. Tumambad sa kanyang paningin ang malapandesal nitong abs. Bakit dito ka nagbibihis, sir? Tanong niya habang nakapikit. You're using the comfort room. Where do you think I change my clothes? And why feel so shy? Ilang beses mo na ako nakitang topless sa bahay, Julia. Sa bahay yun. Narito tayo sa office mo at baka biglang may pumasok na empleyado. You're overreacting. Lumabas ka na at maghintay sa lobby. Sige. Kinuha niya ang kanyang pouch bag sa couch maging ang lunch bag. Hindi naman naghintay ng matagal si Julia dahil sumunod kaagad sa kanya si Colin. Umalis sila lunan ng kotse nito at ito ang driver. You're going with me to the party this coming Saturday, Julia? Ani Colin. Anong party? Kabadong tanong niya. Never pa kasi siyang pumunta sa mga party. Sa anniversary party ng business partner namin. I need to attend for business purposes. Pero sa Saturday ang schedule ng operasyon ni Mama sa mga mata. Hindi pwedeng wala ako sa tabi niya. Gabi naman ang party. Hindi ko sure kung anong oras matatapos ang operasyon. Hapon ng schedule Hihintayin kita sa venue. Ipapasundo kita sa driver. Bakit kasi kailangang isama mo pa ako? Maid lang ako. Wala ka bang date? Si Carmen kaya? I only want you, Julia. Basta hihintayin kita. Magpapabili ako ng dress mo. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung payag ako? I'm not asking you. It's my order as your boss. Maotoridad nitong Saad. Pinukol niya ng mariing titig ang binata. Bahala ka. Basta wag kang aasa na darating ako Priority ko si Mama, kahit pa ikaw ang anak ng boss ko. Sinipat lang siya nito at hindi na kumibo. Sabado ng hapon ay hindi pa rin sigurado si Julia kung pupunta siya sa party na dinaluhan ni Colin. Binilhan pa siya nito ng dress at sandals. Isinuot niya ang mga yun pero sa ospital siya pumunta kung saan ooperahan ang kanyang ina. Wow! Ang ganda ng dress mo Julia. Bungad ni Margaret na siyang kasama ng mama niya sa ward. Binili po ito ni Colin kasi isasama niya ako sa party pero hindi ko po pwedeng iwan si Mama. Aba, himalang pupunta ng party ang anak ko. Baka kaya gusto niya akong kasama para hindi siya ma-out of place, ma'am. Siguro nga. Maybe he felt comfortable with you and trusted you. Relying on your presence might boost his social energy. Imposible yan. Madalas nga parang aso't pusa kami ni Colin Really? But I noticed Colin has changed since you work for him. Tumagal ka rin ng 1 buwan sa kanya. Ngumiti siya at hindi maikubli ang kilig.
Hindi rin niya maitatanggi na nahuhulog na ang loob niya sa binata. Pagsapit ng 4:00 ng hapon ay dumating na ang doktor na mag-oopera sa nanay ni Julia. Natakot ang ginang kaya hindi siya umalis sa tabi nito. "Huwag kang matakot, ma." Anya habang hinahatid nila ang ina sa operating room. Nakahiga ito sa stretcher. "Anak, nakontak ko na ang tatay mo, pero nasa US pa siya kasi may inaasikaso." Ani Leonor. "Talaga po?" "Oo. Nagpatulong ako sa pinsan ko na hanapin siya sa social media. Maigi naman at sumagot siya sa chat namin. Excited na akong makakita para masaksihan ko ang pagtatagpo ninyong mag-ama. Kaya nga po lakasan mo ang loob mo, ma." Hinagkan niya sa noo ang ginang bago ito ipinasok ng nurse sa operating room. Halos 4 na oras silang naghintay bago natapos ang operasyon. Nakahinga ng maluwag si Julia dahil matagumpay ang operasyon. "Julia, puntahan mo na si Colin. Kanina pa siya tawag ng tawag sa akin at pinasusundo ka na kay Dino." Ani Margaret. "Pero hindi ko po pwedeng iwan si Mama. Hihintayin ko siyang magkamalay." "Ako na ang bahala sa kanya. Hindi ko siya iiwan hanggat hindi ka bumabalik. Sige na." Maya-maya ay dumating na si Mang Dino. Bakas sa mukha ang pagkabalisa. "Julia, sumama ka na sa akin. Kanina pa naghihintay si Sir Colin at hindi ko siya napigil sa pag-inom ng alak." Anang Ginoo. "Ano? Bawal ang alak kay Colin. He will lose control of his emotions." Nagpapanik ng Ani Margaret. Nataranta naman si Julia at sumama na lamang sa driver. Pagdating sa venue ng party ay namataan niya si Colin na nakaupo sa couch katabi sina Carmen at Theo. Pilit pinipigil ng mga ito si Colin na gusto pang uminom ng alak. "I said leave me alone. I want Julia to stop me." Asik ni Colin sa mga kasama. Nawiwindang man ay nilapitan na niya ang binata. Inagaw niya sa kamay nito ang baso ng alak. "Tama na ang inom, Colin. Narito na ako. Umuwi na tayo." Anya. Namumungay na ang mga mata nito at bigla siyang hinila sa kanang braso. Napaluklok siya sa kandungan nito. "You're finally here. Bakit ang tagal mo, ha?" Anito sa malamyos na tinig. "Kasi hinintay ko pang matapos ang operasyon ni Mama." Sinuyod siya nito ng tingin. "You look like a princess in your dress, Julia." "Ay, lasing ka na nga. Tara na." Tumayo na siya at inakay ang binata. Pansin niya ang masamang tingin sa kanya ni Carmen. Nilapitan pa sila nito. "We've done everything to stop Colin from drinking, but he refuses to listen. Why you? How could you make him obey you, as his life depends on you?" May insecurity sa tinig na saad ni Carmen. "Ay, huwag akong tanungin mo, miss. Gabi na at pagod na ako kaya kailangan ko maiuwi ang boss ko. Huwag kang haharang sa daan kung ayaw mong masipa kita." Iritable na ring Anya. Nilagpasan na ang babae. Tinulungan na lamang siya ni Theo na maisakay sa kotse si Colin. "Ikaw na bahala kay Colin, Julia. Mag-ingat ka lang, baka bigla yang maging vampira at makagat ka." Ani Theo, nagbiro pa. Humisi lamang siya at lumulan na rin ang kotse. Dagli namang nagmaneho si Mang Dino. Pagdating sa bahay ni Colin, ay pinagtulungan nila ni Mang Dino ang binata papasok sa kwarto nito. At para mahimasmasan ito ay dinala ito ni Julia sa banyo at pinaliguan sa shower. "Hey, what are you doing?" Asik nito. "Nawawala ka na sa wisyo mo kaya kailangan mong maligo, Colin." Pero nang magtanggal ng damit nito ang binata, ay nataranta rin siya. Lalabas na sana siya ngunit hinila siya nito sa kanang braso at niyakap buhat sa likuran. "Don't leave, Julia. Without you in my life, I felt like I was caged by my past nightmares again." Bulong nito sa likod ng kanyang tenga. "Hindi naman ako umalis eh. Inuna ko lang si Mama." "But you refused to follow me to the party." "Bakit kasi kailangan mo pa ako sa party?" "You are boosting my social energy. I'm antisocial, and exposing myself in a crowd triggers my anxiety." "Bakit nagkaganyan ka? Akala ko sadyang ayaw mo lang ng atensyon kasi sabi ng mami mo, palagi kanyang iniiwan kaya nasanay kang mag-isa." Pumihit siya paharap dito at inalalayan ito pasandal sa gilid ng sink. "Like you, I'm a bastard child too, Julia." Bunyag nito. Nawindang siya. Paano ka naging anak sa labas?" "Mom is my father's mistress. My father lied to her. Told her he's a widower. Pero buhay pa pala ang asawa niya at kasal pa sila. Ginamit lang pala ni Daddy si Mommy para makapaghiganti sa asawa nito na unang nagtaksil.
Mom's life was ruined. Itinakwan siya ng parents niya. Hindi ako tinanggap ng pamilya niya. Even Dad's family refused to accept me. Only my mom raised me. At halos hindi na siya natutulog sa pagtatrabaho. She promised to give me a better future. Kaya nagtrabaho siya sa abroad. At nung nakapagtayo siya ng sariling kumpanya, kinuha niya ako. Kaso hindi na niya ako naaasikaso. Iniiwan lang niya ako sa mga taong lahat ay umabuso sa akin. I thought all the people around me saw me as a cursed child. Kasi hindi talaga ako palaimik mula bata pa ako. Pati katulong namin sinasaktan ako para madali nilang magawa ang trabaho nila. Since then, I thought being alone was the safest and most comfortable kind of living. Even my mom can't stay with me any longer. She just gives what I want, but spending more time with me exhausts her. Emosyonal na kwento ng binata. Nanikip naman ang dibdib ni Julia dahil sa kwento ni Colin. Pareho sila ng sitwasyon pero mas matapang siya at kinaya ang mga pagsubok. Kaya pala na-diagnose ka ng depression at anxiety sa murang edad? At yung paggising mo ba ng madaling araw, inaatake ka ng anxiety? Yes, and when my anxiety attacks, I can't sleep. I overthink everything. The reason I don't want a maid living with me is because there is one person who has served me patiently. Pero bigla niya akong iniwan ng 10 years old ako. Hindi siya nagpaalam. I'm scared to accept people into my life who will leave me the time I already invested in them. Pero hinayaan mo akong tumagal dito, Colin. Because despite your being impatient sometimes, I feel your genuine care for me. So, nakikita mo lang ako bilang cure at comfort person? No, you're more than that, Julia. I hate to admit it, but every time you leave, even when you go to the market, I feel scared. Kasi baka hindi ka na bumalik. I never long for my mom when she leaves, because I'm immune to her disappearance. But you, I can't afford to lose you in my sight. Naisip niya na parang bata si Colin na uhaw sa atensyon. Pero dahil sa takot na maiwan ng taong nagpakita ng care rito, tinitiis nito na wag mag-commit sa ibang tao. Pero hindi habang buhay ay makakasama mo ako, Colin. Kailangan mong tanggapin na walang taong makakasama mo habang buhay. I know, but at least there's a proper closure. Ang magpaalam ka kung aalis ka. At wag kang mangangako na hindi mo ako iiwan. Tapos bigla kang aalis. Sige, hindi ako mangangako. Pero kailangan mong mag-mature mentally. Kailangan mong matutong mabuhay na hindi nakadepende ang kaligayahan sa ibang tao. Kahit pa may parents tayo, may kaibigan, hindi natin masasabi na makakasama natin sila sa lahat ng pagkakataon. Kaya mo pinipilit maging independent kasi takot ka sa commitment. Takot kang mag-build ng connection. You're right. Behind my coldness, I'm totally broken coward. Huwag mong isipin yan, Colin. Maligo ka na at mag-usap ulit tayo bukas, okay? Tumango ito. Pagkuha na itinuloy nito ang panliligo. Isang linggo pa ang lumipas, naka-recover na ang ina ni Julia at nakauwi na ng bahay. Bumalik na rin ang paningin nito. Babalik na po ako sa bahay ni Colin, ma. Paalam niya sa ina nang maihatid niya ito sa bahay ng kanyang tito. Sige anak, dumating na pala ang tatay mo pero bukas na niya tayo ipapasundo. Ani Leonor. Talaga po? Nagagalak niyang saan. Oo anak. Sige po, magpapaalam ako kay Colin. Aalis na muna ako, ma. Matapos humalik sa noo ng ginang ay kaagad siyang umalis. Pero nang lulan na siya ng taxi ay nagchat sa kanya si Margaret. Pinapupunta siya sa opisina nito. Pagdating niya sa bahay ni Colin ay sinulubong siya nito sa lobby. Saan ka nang galing, Julia? Nagising ako ng maaga pero wala ka. Balisang tanong nito. Relax, sinundo ko lang sa ospital si mama. Nag-text ako sa iyo Anya. Alam mo namang bihira akong hawakan ng phone ko. Bakit parang takot na takot ka ha? Nagulat siya nang bigla siya nitong akbayan. I told you why I hate you for leaving without saying anything to me. Yes, I'm scared. Pag-amin nito, giniya na siya papasok ng kusina. Nako, iba na yan Colin ha? Huwag mo masyadong sanayin ang sarili mo sa akin. Baka mag-assume rin ako na in love ka na sa akin. What if I am? Huwag ka nga magbiro, assuming ako. Sa ikalawang pagkakataon ay narinig niyang tumawa si Colin. Kahit mahina at saglit lang ay ramdam niyang hindi yun pilit. Thanks for making me happy and comfortable, Julia. Mas naging open ako sa'yo simula nang inusig mo ako tungkol sa buhay ko. Sabay na silang umupo sa harap ng lamesa. Inihain na pala ni Colin sa lamesa ang niluto niyang almusal kanina.
Nagtitiwala ka sa akin kaya hindi ko pwedeng sayangin yon, Colin. Pero may bala ka ba talaga umalis? Seryosong tanong nito. Depende. 2 years lang ang kontrata ko bilang maid mo at hindi natin mahuhulaan ang kapalaran natin. At saka na-contact na ng nanay ko ang tatay ko. Titira na raw kami sa bahay niya. Wala pa sigurong pamilya si Papa. So, are you leaving? Bumakas sa mukha nito ang takot. Kung aalis man ako, sure ako na magkikita pa rin tayo. What if I want you to stay with me forever, Julia? Natigilan siya at nakipagtitigan sa binata. Bigla rin siyang ginupo ng takot na baka hindi na siya magiging masaya kapag nagkalayo sila ni Colin. Lumalim na rin kasi ang pag-ibig niya rito, pero wala pang assurance kung iisa ang nararamdaman nila. Colin, you're asking too much. Kung hihilingin mong sasamahan kita habang buhay, may ibang kahulugan yun. I know, but I meant it, Julia. I'll do anything to make you stay with me for the rest of my life. Anong ibig mo sabihin? I'll tell you later once I've dealt with my mother. May pag-uusapan kasi kami about business merger at may kinalaman yun sa status ko. Sige, sasama na lang ako sa isa office kasi pinapupunta rin ako ron ng mami mo. Okay, let's eat first. Pagkatapos ng almusal ay sumabay na si Julia kay Colin papuntang kumpanya ng mga ito. Pero may urgent meeting ang binata pagdating nila kaya dumiretso siya sa ospital ni Margaret. Nasa lobby na siya ng opisina nang mamataan niya ang ginang na may kausap na pamilyar na Ginoo. So, it's true that your son and my daughter are getting along already, Margaret? Dinig niyang tanong ng Ginoo kay Margaret. Nakaupo ang mga ito sa couch. Yes, and I'm excited to pursue our plan as part of business partnership. I'm sure that my son really loves your daughter. Ani Margaret. Then let's inform them about the marriage. Nakausap ko na si Colin at sabi niya ay pag-iisipan niya. Okay. Nandikit bigla ang dibdib ni Julia nang ma-realize na planong ipakasal ni Margaret si Colin sa anak ng kaibigan nitong negosyante. Hindi niya napigil ang pagtulo ng kanyang mga luha kaya umalis siya at nagtungo sa opisina ng CEO. Pagdating sa opisina ni Colin ay naabutan niya itong kausap si Theo pero hindi siya lumapit. Pumayag ka ba sa desisyon ng mami mo na pakasalan mo ang anak ni Mr. Lizarte, Colin? Dinig niyang tanong ni Theo sa CEO. Yes, but it's not about the business. Tugon ni Colin, na lalong nagpasikip sa dibdib ni Julia. Then what? I will marry her because I love her. Natigalgal na si Julia at tuluyang nangatog ang kanyang mga tuhod. Mali ang akala niya na mahal na siya ni Colin. Comfort person lang talaga ang turing nito sa kanya. Dahil sa hindi mo kontrol na emosyon ay nagpa siyang umuwi na lang. Sorry Colin, hindi ko kayang maging comfort person mo lang. Ano ang silbi ko kung magpapakasal ka rin pala sa ibang babae? Lumuluhan niyang usal habang lulan siya ng taxi. Pagdating sa bahay ni Colin ay kaagad siyang nag-impake ng gamit. Bago siya umalis ay nag-iwan siya ng sulat. Gumawa rin siya ng resignation letter. Napauwi naman ng bahay si Colin nang malamang umalis ng kumpanya si Julia. She's gone. Tulalang saad niya nang makita ang sulat ni Julia na iniwan sa kama ng kwarto nito. Sinundan din siya roon ng kanyang ina. Anak, where's Julia? Balis ang tanong ni Margaret. Nakayumos niya ang papel matapos mabasa ang maikling sulat ni Julia. Umalis ito dahil umano narinig ang usapan nila ni Theo at ang pakikipagkasundo ng mami niya sa business partner. Inisip nito na hindi na niya ito kailangan. She thought I was going to marry another woman and she got hurt. Doesn't it mean she loves me? Anya, sa halip na matakot ay natuwa pa siya. Wait, magre-resign si Julia? Bulalas ni Margaret nang makita rin ang resignation letter ni Julia. Yes, Mom. And please accept her resignation. Are you insane, Colin? Julia just left and you want me to trigger her anger? Iisipin niya na maid lang talaga ang turing natin sa kanya. Mom, what I mean is, I don't want Julia to be my maid. I want her to be my wife. Natigalgal ang ginang. Do you mean you're agreeing to marry her? Umaliwalas na ang mukha nito. Yes, and I will go to Mr. Lizarde's welcome party tomorrow to surprise Julia. Oh my God, thank you, son. Napayakap sa kanya ang ina. Linggo ng hapon ay bumiyahe na si Julia kasama ang kanyang ina lulan ng kotse ng kanyang ama na sumunod sa kanila. Anak, bakit hindi ka masaya? Makikita mo na sa wakas ang tatay mo.
Nag-aalalang tanong ni Leonor, nakatabi niya sa backseat. Masaya po ako, Ma. May ibang parte lang ng isip ko ang malungkot. Anya, magtupa rin ang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Tungkol ba yan kay Colin? Hindi pa ba niya sinabi sa iyo ang plano nila ni Margaret? Anong plano? Tungkol sa kasal. Alam ko na, Ma, at ayoko nang pag-usapan yun. Hindi na umimik ang ginang nang makarating sila sa bahay ng kanyang ama. Namangha si Julia dahil napakalaki ng bahay. May 3 palapag. Hindi niya akalain na mayaman pala ang tatay niya. Sinalubong sila ng pamilyar na Ginoo sa parking lot. At nang makababa siya ng kotse ay dagdi siya nitong niyakap. I finally met you, Julia. Ang tagal kong hinanap ang nanay mo para lang magkasama tayo. Pero hindi na makontak ang numerong binigay niya sa akin noon. Wala ring balita sa kanya ang lahat ng high school friends namin. Mabuti nakita kayo ni Margaret at siya ang nagsabi sa akin tungkol sa inyo. Pinabigay ko sa mama mo ang contact number ko at social media, kaya kami nagkausap ulit. Alam kong buntis noon ang nanay mo pero mas pinili niya ang asawa niya. I'm sorry, anak. Hindi kita nasamahan sa paglaki mo. Lumuluhang saad ng Ginoo. Dahil sa pagkawindang ay dumistansya siya sa Ginoo. Naalala na niya na ito ang lalaking kausap noon ni Margaret sa opisina na nakipagkasundo para sa kasal. Ikaw po ang tatay ko? Manghang untag niya. Yes, I'm Amante Lizarte, your biological father. I'm also your mother's first love. Nabuntis lang siya ng ex-husband niya dahil nalasing sila noon sa party. Kaya hindi na ako naghabol. Pero hindi ako tumigil na mahalin ang nanay mo, anak. Hindi na ako nakapag-asawa dahil umaasa pa rin ako na mabibigyan kami ng chance. At noong nagkita kami sa bar, dinamayan ko siya. Nalasing siya ng husto at hindi ko na rin napigil ang sarili ko kaya nabuo ka. Ibig niyo pong sabihin ay ako ang anak na tinutukoy niya na ipapakasal kay Colin? Tumango ang Ginoo. Nabaling naman ng kanyang atensyon sa kararating lang na kotse ni Colin. Dagling bumaba ang binata kasunod si Margaret. Nakasuot ito ng black suit. Julia, why did you leave? May hinampong tanong ng binata. Kasi akala ko magpapakasal ka sa iba. Narinig ko pumayag ka sa kasal. Naisip ko na hindi mo talaga ako mahal at comfort person mo lang ako. Lumuluhang palatak niya. But you're the woman I meant. I agreed to marry you because I love you. Nilapitan pa siya nito at ikinulong sa yakap nito. Napahagulgol na siya ngunit dahil yun sa galak. Puisit ka? Magdamag akong umiyak kasi ang sakit, Colin. Mahal na kita eh. At nag-assume ako na ganun din ang nararamdaman mo sa akin. But you're not mistaken, honey. I really love you. Nung nag-confess ako ng feeling sa'yo about what I felt towards you, what I really meant is I love you. I just don't know how to express love perfectly. I'm scared of losing you because I know my life will never be the same again. Or I might be worse than before. You're the only woman I want to marry and spend my entire life with. Napawi rin ang kanyang lungkot at hindi nakatiis. Inunahan niya ng halik sa mga labi ang binata na sabik din itong tinugon. Since the misunderstanding has been solved, let's talk about the marriage. Apilan naman ni Margaret. Sandaling lumayo si Julia kay Colin at niyakap ulit ang kanyang ama. Nawindang siya nang malamang bilyonaryo pala ito at may farm at fishport sa California. Humanga siya sa loyalty at pagmamahal nito sa kanyang ina. Grabe, Dad. Hinintay niyo talaga si Mama hanggang ngayong matanda na kayo? Anya nang magkasala sila sa hapunan. Yes, Iha. Ganoon ko kamahal ang mama mo. At titiyakin ko na hindi na tayo maghihiwalay. Ani Amante. Pero once ikinasal kami ni Colin, hihiwalay na po ako sa inyo. Ayokong iwan si Colin. Kumapit pa siya sa braso ng binata. Pwede naman tayong magstay paminsan-minsan sa bahay niyo, Julia. Of course, your parents won't miss visiting their future grandchildren. Sabad naman ni Colin. Grandchildren? Nagbabala ka atang anak-anak ko ng marami honey. Anya sabay sundot ng daliri sa tagiliran ni Colin. Humagigig ito. Mas maraming anak, mas masaya, di ba? Promise, I would be a good father and a husband to you. Bago ka mangako, pakasalan mo muna ako, aba? Of course, I will. Actually, I prepared something for you. Kinuha ni Colin ang maliit na custard cake mula sa kahon ng cake at ibinigay sa kanya. Wow! Natandaan mo na mahilig ako sa custard cake, ha? Yes, but it's not just a custard cake. Hukayin mo sa gitna. Hukayin? Ano yan, lupa? Basta,
Bakit ba kasi ang hilig mo makipagtalo? Sige na. Kumuha naman siya ng tinidor at tinusok ang gitna ng cake. Nagulat siya nang may singsing na sumabit sa tinidor. Old proposal strategy pero gusto ko to, honey. Ay, doon na kaagad. Anya, walang patalastas at isinuot ang singsing sa kanyang daliri matapos iyong punasan ng tissue. So, hindi ko na kailangan tanungin ka pa, honey? Ani Colin. No need. Nagulat siya nang bigla siyang siilin ng halik ni Colin sa harap ng kanilang mga magulang. Thank you, Julia. Loving you is absolutely worth it. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Hindi man maganda ang naging simula natin, pero sa maganda naman ang kinhainat na natin. Ani Colin pagkatapos ng halik. Mahal na mahal din kita, Colin, at sasamahan kita hanggang sa aking huling hininga. Tugon niya na may ngiti sa mga labi. Nang muli siya nitong halikan ay tumugon na siya. Matapos mapalitan ang apelyido ni Julia at ginamit ang apelyido ng kanyang ama, ay nagpakasal din sila ni Colin sa simbahan. Ongoing na rin ang annulment ng kanyang ina sa dati nitong asawa. Magpapakasal agad ang kanyang mga magulang sa oras na matapos na ang proseso ng annulment. Masaya si Julia para sa mga magulang. Dahil lumipas man ang mahabang panahon na pinaghiwalay ang mga ito ng kapalaran at maling desisyon, ang mga ito pa rin ang pinagsama sa dulo. Tuluyan ding nakarecover sa depression at anxiety si Colin, lalo nang malamang magkakaanak na sila. Lalo na lang pinatatag ang kanilang pagmamahalan at katuwang nila ang isa't isa sa negosyo man o pamilya. Wala nang mahihiling pa si Julia. Napatunayan niyang palaging may magandang planong nakalaan si Lord para sa bawat tao. Masakit man ang nakaraan nila pareho ni Colin, natutunan nilang hindi hadlang ang mga sugat ng kahapon upang maranasan ang ligaya ng bukas. Sa huli, ibinigay din sa kanila ang pag-ibig, kapayapaan at pamilyang matagal nilang ipinagdasal. At sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan, lalo lamang nilang napatunayan na ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko, hindi napapagod umunawa at laging handang magsimulang muli. Habang magkahawak kamay nilang hinaharap ang panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa at pagiging mga magulang, puno ng pasasalamat ang kanilang mga puso. Sapagkat sa tamang panahon, ibinibigay ni Lord ang mga biyayang higit pa sa ating inaasahan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.